Welcome back! Dito sa ating channel, hatid namin ang impormasyon at kaalaman mula sa iba't ibang larangan, health, coaching, at relasyon. Gusto ko ring ipaliwanag na gumagamit ako ng AI technology para mas maging malinaw at maganda ang presentasyon. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga larawan, tao at lugar na lumalabas sa video. Layunin nito ay para mas maintindihan at mas maging enjoyable ang ating usapan. Pero huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script at nag-e-edit para maibahagi sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Kaya huwag na nating patagalin, umpisahan na natin. Meron tayong isang subscriber na nagtanong kung totoo ba at medical ba ang prosesong tinatawag na pagpapalagay ng bolitas. Tinatanong din niya kung ano ang mga positive at negative na pwedeng idulot nito. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ito ng scientifically, medically, at purely educational para mas malinaw ang kaalaman ng lahat. 1. Pwedeng magbigay ng dagdag na sensasyon sa partner kapag tamang posisyon at medical ang procedure. Sa tamang pagkakalagay, ang implant na silicone ay nagiging paraan para makapagbigay ng mas refined at rhythm-based pressure sa nerve-sensitive areas ng partner. Hindi ito sigurado para sa lahat, pero may ilang partner na nakakaranas ng mas heightened stimulation dahil sa texture na nalilikha. Depende ito sa posisyon, hugis, at galing ng surgeon. Kung mali ang placement, maaring walang anumang benepisyo. Kaya mahalaga ang tamang medical technique. 2. Pwedeng magbigay ng psychosocial confidence sa lalaki. May mga lalaki na tumataas ang self-confidence pagdating sa intimacy dahil pakiramdam nila ay may naidagdag silang unique trait sa sarili nila. Ang ganitong psychological boost ay nakakatulong para maging mas relaxed ang performance at mas positive ang mindset. Pero ulitin natin, psychological effect ito, hindi ibig sabihin na tumataas ang natural physical performance ng katawan. 3. Mabilis ang healing kapag medical grade ang procedure. Kung lisensyadong doktor ang gumawa, maliit lang ang incision at nasa superficial layer ng balat. Dahil dito, mas mabilis ang healing period, kadalasan 2 to 4 weeks. Gumagamit din sila ng sterile technique, sterile tools, at antibiotic care para mabawasan ang panganib ng infection. Malayo ito sa komplikasyon ng mga DIY o informal na operasyon. 4. Stable ang implant at bihirang gumalaw sa tamang surgical pocket. Kung tama ang paggagawa ng pocket sa ilalim ng balat at medical-grade silicone ang gamit, bihirang gumalaw ang implant. Pinaplanong mabuti ang lalim at lokasyon para hindi ito magdulot ng friction, pananakit o tissue damage. Iba talaga ang kalidad kapag surgeon at klinika ang gumawa kumpara sa mga informal na gumagawa nito. 5. Minimal scarring at natural-looking ang balat pagkatapos gumaling. Dahil gumagamit ng microincision technique at absorbable sutures, minimal lang ang scarring at minsan ay halos hindi na napapansin. Unti-unting tumutubo ang tissue sa paligid ng implant at nag-a-adapt ito, kaya nagmumukhang natural ang balat paglipas ng panahon. 5. Negative sides, medical scientific risks. 1. Infection, pinakakaraniwang panganib. Kahit gaano kaingat ang surgeon, laging may posibilidad ng infection kapag hindi nasunod ang proper wound care. Kapag nagka-infection, pwedeng mamaga, sumakit, o magkaroon ng abnormal discharge. Kapag hindi na agapan, posibleng lumala hanggang cellulitis. Sa matinding kaso, kailangan pang alisin ang implant. 2. Nerve damage o pagbaba ng sensitivity. Kung mali ang lalim o posisyon ng bolitas, pwedeng maapektuhan ang maliliit na nerves. Dahil dito, posibleng magkaroon ng localized numbness o pagbabago ng sensitivity. Hindi ito nangyayari sa lahat, pero ito ang dahilan kung bakit delikado kapag hindi professional ang gumawa. 3. Scar tissue formation o pagtigas ng bahagi. May mga taong natural na nagde-develop ng thick or fibrotic scar tissue. Kapag nangyari ito sa paligid ng implant,
nagiging matigas ang pakiramdam at minsan nagdudulot ng discomfort. Maari itong makaapekto sa movement lalo na kapag nababanat ang balat o kapag mali ang depth ng pagkakalagay. 4. Implant rejection. May ilang katawan na hindi tumatanggap ng silicone o ibang materyales. Kapag na-detect ng immune system bilang foreign object, pwedeng mag-reject ang katawan. Magdudulot ito ng pamumula, pananakit, at minsan ay unti-unting pagtulak ng implant palabas ng balat. Kapag ganito ang nangyari, kailangan itong alisin para maiwasan ang komplikasyon. Paggalaw o pag-shift ng implant. Kapag mali ang pagkagawa, kung hindi maayos ang surgical pocket o hindi tama ang pagkakakip ng tissue, pwedeng gumalaw ang implant. Kapag gumalaw ito sa area na may mas maraming nerve o blood vessels, maaring magdulot ng discomfort, sakit, o sagabal sa natural movement. Mas madalas itong mangyari kung hindi professional ang gumawa ng procedure. Para sa akin, ang ganitong procedure ay dapat ginagawa lang ng lisensyadong surgeon sa isang legal at sterile na klinika. Kahit may ilang benepisyo, hindi biro ang mga posibleng komplikasyon. Mas mabuting pag-isipan ng mabuti, magtanong sa urologist o surgeon, at timbangin ang health risks. Laging unahin ang kaligtasan, hindi ang curiosity o pressure mula sa iba. Bago tayo magtapos, gusto kong bigyang diin ang mahalagang paalala. Huwag na huwag itong gagawin ng DIY. Ito ay medical procedure na nangangailangan ng tamang anatomy knowledge, tamang gamit, sterile na environment at, pinaka-importante, lisensyadong doktor. Kapag ginawa sa bahay o kuwarto na hindi sterile, mataas ang tsansa ng severe infection, pamamaga, pagdurugo o nerve damage. Huwag maniwala sa maling balita online na madali lang o puwede kahit sino. Walang medical basis at delikado ito. Kung iniisip ninyo ang ganitong procedure, kumonsulta muna sa doktor para sa tamang impormasyon at professional assessment. Mas mabuting siguradong ligtas kaysa magsisi sa huli. Maraming salamat sa oras at suporta. Ang bawat panonood ninyo ang nagbibigay inspirasyon para ipagpatuloy ang channel na ito. Hanggang sa susunod na episode, ingat kayo palagi. Maraming salamat sa oras at suporta. Ang bawat panonood ninyo ang nagbibigay inspirasyon para ipagpatuloy ang channel na ito. Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa kalusugan, relasyon, o kahit ano paman, huwag kayong mag-atubiling isulat lang sa comment section down below. Sisikapin kong sagutin ang inyong mga tanong kung mababasa ko ito. Maraming salamat din sa walang sawang pagtangkilik sa aking maliit na channel. Ang bawat like, share, at comment ninyo ay malaking tulong para patuloy nating mapalago ang ating komunidad at maibahagi ang mahalagang kaalaman sa mas marami pang tao. Hanggang sa susunod na episode, ingat kayo palagi.